Hello, good morning, and this is Miriam, and good morning ho sa ating lahat. Ang topic ho natin ngayon is all about 10 pinakamabentang school supplies na kailangan ng mga estudyante for 2024. Yan ho ha, yung topic natin is yung mga pinaka-importante sa estudyante, yung 10. Oo, yan. Ang number 1 po is illustration board. Yan ho ha, yan yung pinakamabenta, as in always ho, binibili dito sa tindahan ng mga estudyante. Yun ang project nila is palaging ganyan, illustration board, yung 1/8, 1/4, tsaka 1/2, and then 1 whole. Pero ang pinaka-common is yung 1/8. Ito, pakitaan ko kayo ha, ito sample. Ito yung 1/8 kalaki ha, ito ang 1/8 kalaki na illustration board. And then, ang always ko binibili is yung 3-ply. Meron ho tayo mga iba-ibang kakapalan yung 3-ply ha, yung kapal na illustration board. Merong 2-ply and 3-ply. Merong iba din na 3-ply na medyo matipis pero makapal din siya. Ito, may isa ako na klase yung binibilhan, makapal siya na 3-ply pero medyo mahal lang siya ng konti. And then ito siya, 3-ply din pero ibang klase na pagka 3-ply pero makapal din siya pero okay din siya. Tikwan, ito yan. Kaya hanapin nyo lang yung kwan ha, kasi yung akin is mas gusto na may ibang estudyante is 3-ply, pero may iba is gusto ng makatipid is yung mga 2-ply. So kayo na lang maghanap ha. Ang next is yung ating vellum board. Yung number 2 natin ha is vellum board na A4, long and short. Ano ho yung vellum board? Yun yung makapal na bond paper. Kung ang normal na bond paper is 70 GSM, yung normal na vellum board is yung 180 GSM to 220 GSM ho yung ating vellum board ha. Yun yung gusto kasi ng iba is yung makapal. Yung mga teacher ngayon, bakit gusto na makapal? Yun, ito ang sample ng vellum board is ito ho. Ito siya ha. So kayo, kung magbenta kayo, ito siya ang per pack, ito 10 pieces. Ang vellum board ko is short, yan siya short, and then 200 GSM, ito siyang works. Pero meron hong madaming brand ha ng vellum, yung may nakapangalan dyan, tingnan nyo lang may vellum. Iba-ibang brand ho, pili lang ho kayo ng gusto nyo, pero ang karamihan, ang gusto nila na bilhin is yung 180 GSM, kasi daw yung sa printer, kung mag-print is yung may iba hindi kainin ng printer ha. So kung diyan sa tindahan ninyo, bilhin niyo yung meron ho initong mga per diem, per pack para ma-per piece ninyo. Yung isa, ito o yung ibang klase na vellum board, yung aking orange na vellum. Ito makapal din ito siya. Orange vellum board yan siya. Ito sa mga project din ito ng mga estudyante, pero always kada labas ng estudyante ito man ang binibili. So ang fun yan is bili lang kayo para may stock kayo dyan ha. Makapal na bond paper, and then may iba is maghanap kasi gusto yung malaki yung vellum cartolina, yung makapal na cartolina. So isali ko na lang din dito yung ating cartolina ha, yung iba't ibang color na cartolina. So dapat meron kayo noon. And then kasi nasabi ko na din yung makapal na bond paper. So isali ko na lang din dito sa number 2 ang bond paper ha. Bili kayo ng per riem na bond paper, yung long, short, tsaka A4. And then i-repack ninyo. So anong kailangan para maka-repack kayo? Bili kayo ng resealable plastic cellophane, yung katulad nito. Ito ho yung aking sample na ating resealable plastic cellophane. Ito ha. Ito siya. Yung may resealable kasi ito, nakaseal dito. Ikan mo lang ha. So maghanap kayo sa tindahan lang or sa binibilhan nyo din ng school supplies. Or kung wala talaga sa binibilhan ng mga school supplies, meron din sa online. Sa online. Yun ha. Hanapin nyo lang yung resealable plastic cellophane tulad nito ang ginawa ko. Ito ha. Ang dapat na bilhin ninyo na plastic resealable yung kung long, kasi ang long is 8.5 by 13. So ito dapat, ito siya kalaki. So kung walang 8.5 by 13, so hanapin nyo yung 10
Yung 10 ha, yung 10 dito, yung mataas dito, 10 ito siya na inches. And then yung dito, 8.5. Ito siya ha. So kung 10 by 9, or basta mga ganun ha, huwag yung mas mababa pa. So kahit itong 8.5 by 13, magamit ang short, magamit din ang A4. Pero kung may makita kayo na 8.5 by 11 sa short, yun, pwede yun, damihan nyo na lang ng resealable. Tapos gamitin nyo katulad nito, So, ang ginagawa ko sa isang rim, kasi ang isang rim, ang laman ng bond paper is 500 sheets. So, 500 sheets is makagawa ako ng 25 packs na ganito. So, 25 packs times 20 pieces. So, ito ang laman niya ha, 20 pieces times 25 packs is maglabas is 500 pieces man ata siya lahat. Basta ganun ha, 25 packs. Ang benta ko is 15 pesos. Yun ho ha. So, ito ganito lang style ninyo kung gusto niyo. Pero, pwede din kayong mag per piece sa paninyo, sa tindahan ninyo. Piso per piece. O, depende sa inyo kung gusto niyo ng 3-2. Pwede din. Okay ha. And then yung ating kasi nasabi ko ang resealable plastic cellophane. So dito tayo sa number 3. Yung plastic resealable cellophane is always siya ginagamit. So kung ito yung number 3 ko, construction paper. Yan yung colored paper, construction paper, or neon paper, or art paper. Giisa ko na lang lahat ha. Tulad nito, maghanap na naman ako ng sample para madami talaga. Ito naman, bili naman kayo ng ganito. Ganito, dali lang. Sample ng colored paper ha. Itong ating Avea, pero short lang ito ha. Ito 10 color. 10 color, iba't ibang color. Times 25 pieces. Ito siya each. So 10 times 25, 250 pieces. Ito ang laman nito. And then, ang gawin naman natin is ginagawa ako para kasi minsan hindi man makabili ang estudyante is gusto naman yung per piece gani, yun per piece tag 2 or yung or tatlo 2 or yung i-per pack natin yung, paano naman natin yung resealable plastic cellophane na naman. So ang gawin ninyo 10 color tag 2. So ang magawa ninyo sa isang pack is 12 packs ha. So some 2 pieces each para 20 pieces. So ang benta ko is itong short is 26, ang long is 28. Yun siya. Depende din sa area, yun ang presyo ha. Kasi kung mura ito sa inyo diyan, huwag niyo masyadong mahalan din ha. So yun ha, ikuha naman natin plastic resealable plastic cellophane naman natin yung neon paper, colored paper. And then ako ginagawa ko, hindi ko gina-per piece. Bakit? Gina-per pack ko. Kasi may times kung anong color lang yung bilhin nila kasi yun lang ang need. Hindi na mabenta yung iba kasi yung iba is halo-halo na. So ginagawa ko per pack. So yung doon sa 250 pieces na rim na construction paper natin is 12 ang magawa ninyo na pack. And then may sobra na 10. Yun ha. And then next, ayun pala yung sa resealable plastic cellophane natin. Yung sabi ko is, kanina is, yung malaki ha, yung malaki kung walang 8.5 by 13 na ganito para sa loob. Hanapin nyo yung basta hindi magbaba sa long yung 9 by 14 kasi parang nasabi ko is 9 by 10. Yun ha. So yun tayo. So kung may Oslo paper kayo dyan, kasi ang Oslo is 9 by 12, hanap kayo ng 9 by 12. Kung wala, yung 10 by 13, yun na lang talaga yung gawin natin. Paras nito, walang 9 by 12. So, naglapaw. Nagsobra siya, ito dito, Hindi ko alam kung anong size na ito. Baka 9 na ito siya, ha. So, yon. Next, number 4. Number 4 na tayo. Hindi na ako siguro magbigay ng sample, no? Kasi magtagal tayo. Number 4 is paper. Yan ha. Kasi ngayon sa January kasi mahabang bakasyon. So yung iba itapon ko saan naman na magamit.
and then or gawing i-drawing, so wala naman, magbili naman yan sila sa January. Si mama at si papa naman ang magreklamo. So yung number 4 is yung ating paper. Yun ha, yung dapat meron tayo grade 1 or kinder to grade 4, and then ang grade 5 to high school or college, kay intermediate paper naman yan siya, or yung yellow pad paper. And then yung ating kung meron pa yung iba is index card. Yun ha, yun yung pinaka mabili ho. Always so andyan. Yung sa akin dito is, kasi yung aking mga estudyante is gusto nang mamahalin yung maganda ang grano, so medyo mahal yung aking pan, and libo tsaka easy write lang yung available sa akin dito. Yun na ha. So ang number 5 is yung aking dapat meron sa inyo ito, dahil palagi itong nauubos, ewan ko sa supplier at saka sa distributor. Kasi ako naghirap ako noong August, kahit naka-opera na galing na operation, nagtahi-tahi kami kasi ang yarn, yan ha, yung ating notebook na big university notebook, tsaka yung ating small na notebook, yung may yarn, tsaka yung spring. Pero may iba gusto ng yarn, mostly kaya yarn na lang ginabili ko. Pero kung din may spring din, may konti, kasi kung anong available na lang na notebook, yun na lang ginakuha namin ha. So yun siya, may 40 leaves tsaka 80 leaves. Yan ho yung always maubusan. And then always pag magklase gani, kung late ka na magbili, mahal na magbili ka kung doon na ha. So maghanap tayo ng notebook kahit konti lang para sa ating tindahan, kasi may mga estudyante talaga maghanap, no? And then ang number 6, so dahil may notebook ang number 5, ang number 6 dapat meron tayong ballpen tsaka lapis. So yung ating lapis, ang mostly is yung number 2, so kaya yung akin dito karamihan is Mongol 2. So sa Mongol 2, yun 2 kasi meron din ako Mongol 1, Mongol 3, and then may Faber-Castell din ako na Mongol 2. May Faber-Castell ako na number 2. And then yun siya ha. And then, yun, nakalimutan ko pala sa number 5, yung ating binder notebook. Oo, yung sa mga college, yan yung gusto. Yung mga scholar natin na estudyante, ayaw ng malalaking notebook. Gusto yung maliliit. Yan ho ha, yung binder notebook. Kung meron kayo dyan, ang balik tayo sa number 5 ulit. Kung meron kayong binder notebook dyan, is yun ho. Mahirap ho ngayon, parang hindi ko alam, since August, wala ho akong binder notebook. Hindi ko alam saan ang mga supplier, saan ang mga distributor ho. Yung ating binder notebook ha. And then, yung ating, yung number 6. Balik tayo sa number 6 ulit ha. Number 6, lapis, tsaka ballpen. Yung ballpen ha, may mura, and then may mahal. Kasi depende sa estudyante. Meron tayo may mga design sa mga bata na ballpen, yung may mga sign pen, yan ha, yung mga mahal na sign pen, barato na na sign pen din, yun ho. Basta hanap lang kayo kung saan kayo, madami dyan. Number 7, ang number 7 ho natin, dahil may lapis, may ballpen, tsaka notebook na, ito na din. Yung number 7 is yung ating crayons, Crayola, yun ha, yung ating Crayola brand, right? Crayons, then watercolor, color pencil, color pen, poster paint, nasali na ang poster paint ha, and then yung aking acrylic paint. Yun ha, yun mga color, yun mga common, giisa ko na lang lahat ha, para kasi kung iisa-isahin ko, madami, baka may mga part 1, part 2. Iba-ibahin natin yung kuha natin ha. So ito gisali ko na lang crayons, color pen, color pencil, watercolor, poster paint, acrylic paint, pati na paint yan, kahit ano, basta color, yun ha. Yun ang ating number 7. Need yan siya ng mga estudyante. Yung merong may mga jumbo na color ha, yung mga para sa mga bata, kahit yung 8 colors lang, yun maghanap din kayo. May iba yung mga twistable na Crayola, yun din ang ginahanap. And then yan lang ho. And then punta tayo sa number 8. Ating number 8, ito dapat, hindi talaga dapat mawala ito sila.
Ito ho, yung number 8, yung ating folder. Yung folder na brown long, and then folder na brown short, and then folder na long white, and then folder na folder na short white. Yun yung pinaka-common ginabili. And then yung ating, kung gusto nyo may color, pwede kayo magbili-bili na ilang piece lang dyan, lahat ng color. Pero ang pinaka-common na color sa akin is yung green. Yan siya yung sa mga police, army. Yun mga brown sa police, army din yan siya. And then yung ating orange na long, tsaka yellow. Yun sa mga teachers. And then yung mga expanded na folder na green. Hindi man masyado common, pero binibili pa din. And then yun, expanded na orange. Yun siya yung sa mga teacher. Yellow, yan yung mga common na color ha. Then yung may iba, mga purple, red, blue. Yun siya. Basta kung gusto nyo lang meron kayong mga iba't ibang color, mas mabuti ha. Isali ko bala yung mga plastic folder, yung may plastic folder na with slide ha, yung pinaka-common. Kahit yung white lang, long, short, and A4, yun yung common binibili ko kada may thesis. So dito yun yung na color. Always, as in always, yung may slide clip, yun ha. Yung plastic na folder with slide. Ayan siya. Yun ang ating number 8. Dahil nasabi ko yung folder with slide clip ha, na plastic, kasi yan yung common sa thesis, lagyan natin ng binder clip, yung 2 inches, tsaka yung 1 inches, yun yung mga common ha, or yung lahat na lang ng binder clip na klase. And then yung ating fastener, nakalimutan ko yan siya, kasi sa na thesis naman yung topic natin, so gilagyan ko na lang ganyan ha. So, and then yung ating number 9, ito din pinaka-importante pag opening ng klase, or kahit hindi opening ng klase, always man ito binabili, kahit sino-sino naman lang gabili. Itong ating envelope na long, yung ating brown craft envelope, craft brown envelope, long and short. Yan siya. And then meron pa isa, yung expanded craft envelope, yung may tali ha. Or kahit anong color, lagyan ng mga color kasi may iba mga estudyante is iba-iba color coding man din sila. Yun ho, mga folder and then expanded envelope and then expanded envelope. Yan ha. Ayun yung ating number 9. And then yung ating number 10, ito ang pinakalas, yung lahat ng glue, white glue, clear glue, Elmer's glue, ano ba yan? Glue stick, yung stick glue na big and small, yung sa mga glue gun, yun ha, gilagay ko na lahat ng glue. Yan yung pinaka-common. Tsaka shoes glue na lang isali natin. Kung mayroon kayo kahit sino nagabili man dyan, or mighty band, yun ho, yung ating number 10, yan ho yung pinaka-common na binibili dito sa tindahan, lalo na mga estudyante. Yun yung mga estudyante ha. Lagyan natin additional yung ating correction tape. Hindi ko alam kung saan ko ilagay, so yan na lang yung aking ilagay ha. And then para yan siya sa 2024, para sa 2024, dahil mag-opening naman ang klase sa January, first week or second week. Yan ho, yung pinaka-common na bili naman nila yan. And then always yan siya ginabili. Dapat meron din kayo niyan sa inyong mga tindahan. Yan lang ho, yung aking ma-share sa ngayon. And then dahil sa sunod, iba naman na topic about school supplies pa din yan ha. And then, yan lang ho. Thank you and good morning. Bye! Please subscribe and please like, subscribe, and share. Thank you so much.